Ayan. We have 19 players. Tapa. Join na po kayo. Ayan. 60 tayo sa meet. Like 58 kasi si ma'am. Tapos yung sprint. Ma'am, kung gusto niyo po mag-join, go lang din po. Bale, the questions are random siya. Ayun. May lessons, may surprise, Ayun. Ayun. 25 players. 5 more para naman makakalahati tayo. Ayun. Join na po kayo kasi once na-start na yung game, parang hindi na ata makaka-join. Ayan. Quiz.com, tapos our PIN code is 069885. And join na po kayo. And 27. Sige, antayin natin at least mga ka-35. Pwede na. 35. Wow. Ayan, go guys. Nakasit-in lang ako. 5 more. Ayan. 4. Last 2. Ayan, last 1. Then, I'll start the game na. Quiz type lang siya. Malit sa pipili lang kayo ng sagot. Yan, multiple choice naman siya. So, hindi dapat kabahan ng everyone. Ala, may nabawas. Ayun. Baka pag nag-join ako manalo. Kaya hindi ako nagjo-join. O, 3 na lang. 3 Sino pa? So guys, 64 po tayo sa meet. So hopefully ay may mag-join pa. Ayan. Makatulog pa ang iba kala. Ayan, last one. Sige. So, 10:15 na. Sige. Last 10 seconds. Kasayang ang ating time. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ayun. Sayang kasi ang time natin. So, let's start na. Again. Quiz.com. Play and create. What is the translation of Nolimi Tangere? Ayun, click nyo lang po ang answers. Ayun. Ayun. Yung 3 po, you can answer na rin. Touch me not. Touch me not. So A next, law which states that the algebraic sum of the currents meeting at a point, or junction, is 0. ayun. Choices are, andyan, nasa module din siya actually, kung nakapagbasa na. Uncle Leo joined. Ayun, nakakapag-join pa pala. Ayun. Answer na po. Ayan. Kirchhoff's current law. Next. The current through it is completely independent of the voltage across it. So, ayun. Nasa lesson ulit siya. Ayan.
Ayan, 20, 24. May 8 pa. Hindi nakakasagot. And the correct answer is Independent current independent source. current source. Next question. Masayonako. Yes po, Sorry. ma'am. May pointing system I'll sa what? dulo. Ayan. Parang familiar ata ang everyone. Hala, ang bibilis magsagot. Ayan. Alam ba, ang bibilis magsagot kapag ganito. Pero kapag yung kaninang Touch myself. lesson, parang medyo matagal. Ayan, next question tayo. What did Anthony Jennings forget? Putang ina. Ayan, ano ba ang kanyang nakalimutan? Ay, naiwan. Jacket. Ayan. Hala, ang bibilis talaga magsagot ng mga people pag ganito. Ganito alam ko, Ferd. Yung kanina. Sweater. Yung kanina hindi. Ay, And then next. It is a combinational circuit which when simplified will Ayan. result in a parallel Lesson na ulit. circuit. Parang magtatagal na ulit ang pagsasagot ng everyone. Ayan. Combinational circuit. Ayan. Two more yan. Complete tayo. Parallel series circuit. Series circuit. Next. By this law, Kirchhoff's current law, currents entering a node may be So, ayan, kaka-lesson lang siya last week ng face-to-face, if I'm not mistaken. Ayun, pag entering, ano daw siya? Ayun. Ayun yung nag-drawing si ma'am. Ayan. positive. Ayun, positive. Pag entering, positive. Let's, next 8 question. It has more than one resistor and gets its name from having parallel paths to move along. Ayun. More than one resistor. Tapos having parallel path. Ayun, may 7 pa. Yung nabawasan kanina 33. Ayun. Parallel circuit. Parallel circuit. Next, for the next. Which of the following best fits the phrase okay Natu? Ayan, ngayon nauuso yan. Yung mga okay na to, sana familiar kayo. Okay na to. Ayan, ang bibilis talaga kapag ganito eh. Lahatong nabanggit. Ang nabanggit. So next question. It is a loop which does not contain any other loops within it. Ayun, single loop lang siya. Ayan, go guys. Mesh. Yun, we have mesh. Next, last 3 A questions. law stating that the algebraic Bawi, sum of bawi current po, Auntie resistance Pa. products and EMFs in any closed path is 0. Ayan. Kirchhoff's voltage law. Ayan, let's proceed sa question number It 12. results when two meshes have a dependent or independent current source in common. So, 2 meshes have a current source in common. So, 2 meshes, tapos in common sila. Ayan. Ayan. Super mesh. Super mesh. Let's proceed to our last question. Final question. Double point. Points. Ayan. Which of the following is the best example of last minute cramming? Ayan, last minute cramming. I think we all are familiar with that. As a crammers talaga. Ayan. Ang bibilis na talaga magsagot. Ang galing.
Ayan. Reading notes 5 Reading minutes out 5 before the minutes quiz. before. Sana hindi tayo ganito next week, no? Bawal mag-cram sa BEE. Ayan. Let's wait for the ranking. Ang ating Third top place. 3 ay... Crew. Second Ayan, si place. Crew. Destiny Rose. So, next is And the winner Rose, is and the Zika winner virus. ay si Zika virus. So, makikiraise na lang po. Sino si Crew? Ayun, si Claire. Ayun pa. Ayun si Claire. So, ayun. Congratulations. Thank you for joining. So, for top 2, we have Destiny Rose. Makikiraisan po. Ay, wow. Ang galing talaga ni Nico. Galing-galing ni Destiny Rose. At ang ating nagwaging virus. Sino po si Zika virus? Ay, ayun si Jess. Ayun, congratulations po. Thank you so much for joining. Ayun, actually may isa pa kaming piniprepare. Kaso hindi makaka-join ng offer kasi medyo limited lang siya. So, wag na lang po siguro since may time constraint din. Ayun, thank you so much everyone. I hope nag-enjoy kayo at natuto. Thank you po. Thank you so much. So, igagrab ko tong idea na to. Kaganda. Ano siya, maganda siya pag online class. Okay. So, ngayon class, last ano na natin to. Last discussion na. So, God bless you all next week sa inyong quiz. Okay? Please prepare, paki-note ha ng treasurer. Please prepare 13 pesos for next week. 7 pages po ang ating quiz. 6 pages po ang problem set. Bale, pag-meet natin ng face-to-face next week, bibigay ko na din ang problem set nyo. So, no need to write the problems. Ang ilagay nyo na lang doon sa problem solution. Mag-scratch muna ha at basahin ang rubrics. So, may rubrics yon. Okay? Ano pa? After that, so ibibigay ko na yung rundown ng sunod-sunod ha. The next week quiz. After that ay online class tayo. Ang meeting natin, siguro madali lang yun. Che-check pa ako ng quiz nyo. Pero ano ko doon, di-discuss ko doon yung problem solving ng quiz. Okay? And then, ang pasahan ng problem set class ay sa exam. Kung kakayanan kung hindi weekends ang inyong exam. Okay, so class, medyo maingay lang dito at may nagdi-drill na naman din sa taas. Naririnig pa ba? Naririnig naman. Okay. So, may kasabay, pagpapasensyahan nyo ha, sinasabayan tayo din ng nagko-construction sa taas, sa fifth floor. Okay. So, next nun, di-discussion natin ng problem solving, ng quiz. Di-discuss natin yon para kung merong mga hindi nasagutan yon. So, alam nyo na kung paano in case may lumabas sa midterms. And then, ang afternoon, midterms na ang sunod na week. Okay, so yun lang naman. Proceed na tayo. Tapos na tayo sa Kirchhoff's, yung first sample problem. Tinapos ba natin yun? Nakuha natin yung final answers dun sa sample problem number 1. Tandaan nyo ga? Hello? Hoy, okay pa ba kayo? Naaalala nyo ba? Tanda ko naman, diniscuss ko ito. Hindi ko lang for class is kung discuss natin tong sample problem na ito hanggang final answer or equation lang. Parang equation lang po. Hanggang equation lang. Equation lang. Apo. Okay. So ngayon, recall natin ha. Kaingay kahirap naman ito. Maingay ang linis sa faculty room. Okay. So ngayon class,
tuturo natin is yung Kirchhoff's and mesh and then pati yung matrix. Paano incorporate dito yung matrix determinants Cramer's rule. Okay. First step in solving this circuit using Kirchhoff's laws, apply KCL at node A. So may label na yung node natin. So alam niyo na to, pag current entering the node is positive or negative. Hoy, kahit sino. Sino nakakaalala? Nasa tanong yun kanina, ayan, sa quiz. So, current entering the node, ibig sabihin papasok the node, yung direction niya. Ano siya, positive or negative? Positive. Okay. So, positive. So, I1. Tama. Baka naman mahina lang ang dating sa akin, kaya walang nasagot agad. Ano? So, ngayon, I3 is away from the node or palabas ng node. Kaya yan ay magiging minus I2 minus I3 equal to 0. We have equation number 1. Then, KVL, gulo na. KVL at loop 1. Okay? So, nakalimutan ko lagyan. This is loop 1. Then, this is loop 2. Yun, kaingay na naman. So, KVL at loop 1, negative to positive yung daan natin dito. Tatandaan nyo, pag negative to positive, positive po yung sign ng ating 30, yung voltage source. And then, diga, pagka sa current naman class, along and against. So, ang ikot ng loop, pag ganyan. Then, yung direction ng current, pag ganyan, ibig sabihin siya ay along or against the loop. Yung ating direction ng current, along or against the loop. Paki-ano po ulit sa chat box. Aray na-discuss na natin. Alalahanin ninyo, class. Along, tama. Ibig sabihin, along, di ba, sumabay ito dito sa direction ng ikot. So, pag along, yan ay negative ang sign. So, negative 8, I1. And then, same kay 3 to class, kay 3 ohms pala. So, pababa yan, and then yung direction ni I2, pababa. So, along ulit, so minus 3, I2 equal to 0. So, we have here the second equation. Then, KVL at loop 2. Ganun ulit. Consider ulit kung along or against. So, si I3 pa ganyan. Along, so negative 6 I3. And then, against naman dito kay I2. Kaya yung magiging positive 3 I2 equal to 0. So, ngayon, meron tayong 3 equations, 3 unknown. Solve muna natin siya using substitution and elimination. Okay, so take note class, pag substitution and elimination yung inyong ginawa, so madali lang naman kasi siya. Ipapakita nyo yung buong solution ha. So, pumayag lang po ako mag-caltech pagka sa matrix. Okay, so ngayon, ipakita muna natin using substitution and elimination solution. Okay. Para maging 2 equations to unknown, alisin natin tong si I3. Kunin natin yung value niya dito. So, magiging I3 equal to I1 minus I2. Okay? And then, substitute to the third equation. So, magiging 6 times I1 minus I2 plus 3I2 equal to 0. So, negative 6I1 plus 6I2 plus 3I2 equal to 0. Combine like terms, so negative 6I1 plus 9I2 equal to 0. Okay? So, meron na tayong new equation. So, nagets naman po kung paano ito nangyari. Pa-heart react naman kung nakakasunod pa. Okay?
Sa O4, alin O4? Pang Monday ang O4, 'di ga? Meron akong in-upload sa inyo. Hindi na-discuss sa inyo, pero meron akong in-upload sa inyo recorded para makahabol kayo. So, nandoon po yung itong sample problem na ito. Okay? Pero anyways, inuulit ko din naman siyang ituro kaya okay lang, makinig po kayo ngayon. Okay. Ngayon, nakagawa tayo ng panibagong equation. Kung makikita nyo class, meron na tayong 2 equations, 2 unknown. Kung tutuusin, pwede nyo ng Caltech yan. Meron na yung shortcut. So, pero sabi ko nga, hindi ko pinapayagan yon dito. So, ngayon, mag-e-elimination tayo. Magiging negative 8i1 minus 3i2 equal to, transpose na natin yung constant sa kabila ha, kaya magiging negative 30. Tapos, negative 6i1 plus 9i2 equal to 0. Okay, so medyo maingay. Wait lang muna natin. Ayan. Pasensya ng ingay talaga. Ngayon, madali nating i-eliminate itong si I2. Kasi pwede natin pagparehasin to. Multiply natin yung buong equation by 3. Tika? And then, i-add natin yung equation. So, negative 8 times 3, negative 24, I1. Then, negative 3 times 3, negative 9 na I2, equal to negative 90. Okay? Kasi negative 30 times 3 ay negative 90. So, i-add natin yung equation. As is yung baba, 6I1 plus 9I2 equal to 0. Cancel na to pag ini-add. So, magiging negative 24 plus negative 6. So, negative 30 I1 equal to negative 90. So, I1 equal to negative 90 divided by negative 30 I 3 amperes. Okay? Nakakasunod po doon? Okay? So, nag-substitute and nag-eliminate tayo para makakuha ng values. Okay, so inintay ko lang tumahimik. Meron na tayong I1. Pwede nating i-substitute si I1 dito kay equation 3. Hindi pala kay equation 3. Kanino? Dito pala, kay equation 2. Yan, para makuha natin si I2. Okay, so negative 8 times 3 minus 3i2 equal to negative 30. Yan. So, are negative 24 plus 30 equal to 3i2. So, divide both sides by 3. Cancel na to. Matitira na lang is i2. So, ang mangyayari, minus 24 is 6 divided by 3. So, 2 amperes. Pinagkasya ko na din eh. Okay? So, nakasunod naman doon sa nangyari. May space pa naman pala din sa sunod eh. Okay, balik natin. So, pakitingnan po ulit. Sinubstitute ko lang po si I1, yung nakuha nating I1 kay equation 2, which is yung negative 8I1 minus 3I2 equal to negative 30. Then, pagka-substitute class, isolate lang natin yung si I2, kaya nilipat natin sa kabila, tinranspose, then tinranspose si 30 dito, pinagsama yung yung mga constant. And then, pagka-transpose, ang ginawa ko po, divide both sides by 3 para maiwan dito si I2. So, ang naging sagot po ay 2 amperes. Okay? So, next naman class, dun sa equation 1 naman tayo mag-substitute. So, ito yung equation 1. Okay? Ngayon ay 1 minus I2. So, I1 minus I2, sunod, minus I3 equal to 0. Ngayon, nakuha natin si I1 at si I2.
Bale, ay magiging 3 minus 2 equal to I3. So, I3 equal to 1 ampere. Okay? Transpose lang sa kabila. Ngayon, balikan natin yung problem. Yung problem dito, sabi, find the currents and voltages. Ngayon, class, nakuha natin yung currents. Okay na. Yung voltages naman. Ano yung sinasabi, ma'am, na voltages din eh? So, kita nyo, class, meron dito nakalagay na V1, V2, V3. Ibig sabihin yung voltage across 8, 3, and 6 ohms ay kukunin natin. Ngayon, ang nadaan na current dito kay 8 ohms ay si I1. Ito yun, di ba? At kay 6 ohms, si I3. Kay 3 ohms, si I2. Kaya, kukunin natin yan dito, si V1. So, yan, nandito naman pala yon. Yan. Si V1 equal to 8, I1. Si V2 equal to 3, I2. And then si V3 equal to 6, I3. Substitute lang natin. So, 8 times, ang I1 ay 3. So, 24 volts. And then, 3 times, ano kang I2? I2 is 2 equal to 6 volts. And then, 6 times 1 equal to 6 volts. Okay? So, everyone, nakasunod po sa nangyayari? Pa-heart react na lang. Okay. So, madali lang naman. Ano? Okay. Pakikopya or paki-screenshot ka muna dahil hindi pala na ito. Pwede naman palang hindi na. Ano? Tutuloy na lang natin dito. May space pa naman. Ngayon, class, other way para ma-solve ito is using determinants and Cramer's rule. Ngayon, meron tayong tatlong equation na nagawa dito. Equation 1, equation 2, and equation 3. So, pagka matrix or determinants, Cramer's rule ang ating gagamitin, class. So, i-consider lang natin tong tatlong equation and then gagawa natin siya ng matrix. Okay, so review muna pala tayo. Ayan. Nasaan yung 3 by 3? Okay, we have here the 3 by 3. Ayan. Okay, so pag kukunin natin yung determinants, kukunin natin yung number. Yung ang tawag dito. Nakalimutan ko yung tawag dito eh. Basta yung coefficient ba? Nakalimutan ko ng tawag dyan. Basta yung mga number niyan, kukunin natin and then we arrange that into matrix. This is the equation 1, equation 2, equation 3. So yan, yan yung determinant. Ngayon, pag kukunin naman natin yung si X, so dito kasi class X, Y, Z, sa atin, yan ay I1, I2, and I3, diga. So, kunin natin, halimbawa, si I1, so ito yung si DX. Yung constant nila, yung nasa kabila ng equation, ito yun yung ilalagay natin dito sa column ni I1 para makuha si I1. So, pagka si I2 naman, sa column naman ni I2 natin ililipat, ito. Yun, kung napapansin nyo. And then, kay I3, ganun din. So, pag nagawa natin yung mga matrix na yan, pwede nyo na siyang gamitan ng calculator technique. So, I will allow it dito para hindi kayo maubusan ng time. Pero, kung hindi naman, kung mano-mano, so ito, using basket weave method. Okay? Pag basket weave method, class, so ito yung tatlong column nung inyong matrix, yung tatlo. And then, uulitin nyo yung first 2 columns dito sa kabilang side. Ayan yon. Then, pag naulit nyo yan, lalagyan nyo siya ng line, kagaya nito, or pwedeng dito lang sa mga ano nila, para alam nyo yung magkakatapat. Ano? So, itong brown line, from left to right, diagonal, yun yung nandito sa side na ito. Summation of the products. So, kita nyo naman, A1 times A2, A11 times A22 times A33. So, yun yun. Summation nila. And then, minus yung summation ng kabila dito sa orange na arrow from right to left diagonally.
So, ganun yung technique natin. Mano-mano yan. Pag 3x3. Okay? So, papakita natin yan dito. Okay. So, consider natin yung matrix galing dito. So, ito ay negative, I1 minus I2 minus I3, edi yan ay 1, negative 1, equal to 0. So, yon yung matrix of the, may tawag dun eh. Kalimutan ko na ano. So, anyways, class, hindi naman to advanced math para alalahanin lahat. So, review lang to para lang magamit natin sa pagsosolve ng values. So, equation 1, ito ay 1, negative 1, equal to, yung second equation natin, ang ginamit natin, dapat nasa kabilang side na yung constant. So, negative 8, negative 8, negative 3, tama ba? Tama. And then, wala siyang I3, so 0. So, ara ay 0, ito ay negative 30. And then, yung third equation, 0 ulit. Tapos, 2 at 3. So, yan ay 3, negative 6. 0, 3, negative 6. Okay? So, please check. Minsan nagkakamali ako dun sa paglagay ng sign kung siya ba negative or positive. So, yan po yung ating matrix. Yung una nating matrix. So, applying the basket weave method, lalagay lang natin to 1. So, nakikinig pa ba, class? Review lang to kasi alam ko namang ito ay na-discuss na sa inyo. So, 1, continue tayo. 1, negative 8, 0, negative 1, negative 3, 3, negative 1, 0, negative 6. Ulitin natin yung first two. So, 1, negative 8, 0, negative 1, negative 3, 3. And then, gaya nga ng sabi ko, gumawa kayo dito ng diagonals para alam nyo. Yan. Please check kung tama yung paglagay ko ng sign, pagsulat ko. Minsan nagkakamali ako ng pagsusulat. Although tama naman yung process. Okay, ngayon, ilagay natin to. Kaingay talaga din pasensya na. Okay, so ito munang from left to right. So, 1 multiplied by negative 3 multiplied by negative 6 plus, yung padalawa is 0 na yan kasi multiply by 0 is 0. And then yung next is negative 1 times negative 8 times 3 minus, so ito yung tinitrace ko ito, minus yung papunta naman dito galing sa right papuntang left na diagonal. So, negative 1 times negative 8 times negative 6 plus, eto 0 na kasi may 0 dito. And then plus ulit, 0 na ulit kasi may 0 dito. Ayan. Plus 0. So, ano ang magiging determinant natin dito? So, paki-input naman sa calculus. Anong sagot? I-chat nyo na lang dito sa in-call messages. Okay, kamusta class? Nasaan na ang mga calcu nyo? Ay pakipindot naman po. So, hindi ko tutuloy hanggat walang nag-chat dito sa in-call messages. Okay, so, yun. Buti naman.
So, the answer na nakuha po ninyo is 90. So, mache-check naman natin kung tama ito dahil, di ba, nakuha na natin kanina yung mga answers. Dapat ang answer ay 3 to 1 doon sa current. Continue natin. So, kay DI1, ibig sabihin, ang kukunin na natin ay si current I1. Ang magiging equation na natin, so ililipat natin ito. So, 0, negative 30, 0, then negative 1, negative 3, 3, negative 1, 0, negative 6. Ayan. Ito na yung ating panibagong matrix. Ganito po ulit yung ating process. Excuse me. Pero class, sabi ko nga pwede kayong mag-Caltech. Sa Casio, wala kasi akong emulator dito, class. So, I've tried my best. Hindi kasi siya nagana sa laptop ko yung application na emulator of calculator. So, kung meron man din sa inyo na hindi pa maalam mag-Caltech, bago mag-quiz tayo, turuan ko muna kayo. Kasi baka meron sa quiz, tapos hindi nyo magawa, magtagal kayo, maubusan ng time. Although class, by the way, hindi ko pa nasabi, pwede ko i-extend yung time nyo kahit na sa totoo 1 hour lang yon since 3 hours naman yung time natin. Sa major exam lang talaga, wala na talagang extension of time doon. So, kailangan nyo matuto mag-solve ng mas mabilis. Okay? So, class, pagka sa Caltech, dito sa Casio FX 570, mode 6 po ang matrix. Pag pindot nyo ng mode 6, pipili kayo doon kung Mat A, Mat B, Mat C. 1, 2, 3. Halimbawa, Mat A ang pinili mo, then number 1. Maalin naman doon. So, pag pinili mo number 1, pipili ka kung gaano kadami. So, itong ating ginagawa class, 3 by 3. So, ang 3 by 3 doon ay number 1. So, pipiliin mo ulit ay number 1. And then, pag napili mo yung number 1, i-input mo doon yung calcu. I mean, yung values, sorry. Ang pag-i-input doon class is yung, kada row. So, pagka-input mo noon, press AC. Okay? Pag-press mo ng AC, shift, plus, matrix, 4. Yung number 4 kasi sa akin, calcu class, sa taas may matrix na maliit. O, pagka-input nyo nun, kung hindi pa maalam makinig yung mga hindi pa maalam. Yung maalam na, magturo sa iba kung kaya. The shift 4, mamimili ka doon, piliin mo ay number 7, yung det. Determinant yon. Pagkapili mo ng 7, shift 4 ulit. Tapos, di ka may save ka doon sa mat A. Kasi pili mo 1. Di shift 4 and then pili mo yung mat A. Sa akin, ang mat A ay 3. Pagkapili mo nun, press equals. Yun na yung sagot. So, ano pong sagot dito sa DI1? Anyone? 270. And then, ito, di-divide by D para makuha yung value ni I1. So, 270 divided by 90 is 3 amperes. Ibig sabihin, 3 amperes equal to I1. Okay? So, any questions, clarifications? May tanong po? Okay, wala daw tanong si Nico. How about the others? Okay. Ibig sabihin, madali lang, di ka? So, ngayon, class, pag sa DI2, same process lang naman, ililipat mo lang dun sa column ni I2, yung itong 0, negative 30, 0. So, magiging 1, negative 8. 1, negative 8, 0, 0, negative 30, 0, negative 1, 0, 6. And then, pag DI3, same process, ganun lang din po ulit. Okay?
So, hindi ko na ipapakita. Okay? Proceed tayo dito sa another sample problem. Para makakita naman kayo ng ibang way, ibang problem para mas matuto kayo. So dito, babasahin niyo muna yung problem. 'Di ba kanina, sabi find the currents and voltages in the circuit shown. So kaya kinuha natin yung currents and voltages. Ngayon class, sabi dito, find the voltage across 20 kilo ohm VO. Ibig sabihin, ito lang si VO ang hahanapin natin. Yan lang. Okay? So ngayon, walang nakalagay ma'am na direction of current, wala ding ikot. Kayo ang mag-a-assume ng direction ng current. So sabi ko nga, pag nagkamali kayo ng assume, so magne-negative lang yung value. Pero same pa rin siya ng numerical value. Okay? So let's assume the direction of the current. Pero ito class, laging from the positive terminal yung ating current. So for example, ito yung ating I1, this is I2, and then this is I3. Okay? Etong si 40 at si 20, magkadugsong lang yan. Ang ibig sabihin na nadaloy dito kay 20 kilo ohm, I3 lang din. Ito, ini-add lang to, in-extend lang ito para lang mapakita na um, kailangan natin hanapin yung voltage across 20 kilo ohms. Okay? And then, lagyan natin yung label yung node. For example, itong node ay node A. And then, assume din tayo ng direction of the loop. Kadalasan naman is clockwise. So, clockwise ang ating ikot. Loop 1 and then loop 2. So, in Kirchhoff's, so, first step, apply KCL at node A. Okay? And then, alamin lang natin kung alin yung papasok at papaalis ng node, current entering or current leaving. So, in this case, class, halos same lang din to nung kanina. Yung current entering, current leaving. So, current entering is I1, so positive I1. Leaving si I2 at I3, kaya minus I2 minus I3 equal to 0. Ngayon, class, KVL naman tayo. KVL at loop 1. Dito class, ang daan ni loop 1 kay 12 volts, papuntang positive galing kay negative. So, unang kay negative to positive. So, kaya magiging 12. Positive 12 yung anting sign. Ngayon, dito, i-consider naman ulit natin yung along and against. Okay? So, along, this is along. Kaya yan minus 20K I1. So, tatandaan class ha, naka 20 kilo ohms. Naka-kilo ohms lahat. Kaya wag nyo kakalimutan lagyan ng K doon kasi in case makalimutan nyo na yun ay equivalent sa 20,000 ohms. Okay? So, i-continue nga natin. Dito kay 30 kilo ohms, ang direction ni I2 pababa. So, is it along or against the loop? Yung I2. Pwedeng i-chat ulit sa in-call messages. Okay? So, along. Tama. Sumabay siya. So, ang ating ikot, di pa ganyan, pababa. So, pababa din yung yung i-consider nyo yung pagdaan ng ikot dun sa resistor. So, kaya ito po ay 30 K, excuse me, I2 equal to 0. So, may dalawa na tayong equation and then KVL at loop 2. So, consider natin dito si 40K at saka si 20K. Parehas ay 3 na daloy dyan, series yan. And then, pwede din natin yung i-add since series yan, diga? Kung naaalala. So, 40 plus 20 is 60K. And then, along or against the loop, itong ating I3. So, ano pong sagot? Sa in-call messages po ulit. Yung I3 naman, titingnan nyo. Along or against?
Anyone? Kahit hula, wala namang ano. Okay. So, yon. Along, ibig sabihin, class, negative ito. 60K ay 3. And then, how about kay 30K? Aring silip 2 ha. Silip 2 ang titingnan. Along or against? Okay. Against daw. So, tama ba? Tama, class. So, ito yung ating loop 2. Sumalubong siya dun sa direction I2. So, plus 30K I2. So, kita nyo naman, class, halos parehas lang siya ng process dun sa kanina nating sample problem. Pero, class, kukunin lang natin dito is si VO o yung voltage tapat ni 20 kilo ohm. Okay? Unlike kanina na pinakuha lahat. So, in this case, since si I3 yung nadaan kay 20 kilo ohm, pwedeng kunin na lang natin is si I3 kasi VO is equal to 20 kilo ohm times I3. Since siya yung nadaan dito na current. So, eto, saan to galing? Sa Ohm's law, V is equal to IR. Okay? Ngayon, mas madali dito, class, na tayo ay mag-matrix na since medyo malaki din yung values. Kasi nga nakakilo ohm, 60,000, 30,000, ganyan. Lagay natin dito, D. 3 equations, 3 unknown. So, RA 1, -1, -1. Then, equation 2. Lagi nyo itatranspose sa kabilang side ng equation yung constant, ha? Pagka magaganito. So, RA magiging -20K, -30K, 0 kasi walang I3. And then, last equation, so walang I1, so 0. Then, 30K, and then -60K, yung ating I3. Equal siya sa, yung unahan ay 0. Then, ito, tinranspose dito. So, -12. And then, ito wala, 0. Okay? So, what is the determinant using your calculator technique? Anyone? Sa chat box po ulit. Si Nico, parang malapit na medyo malayo yung sagot mo kasi kulang. Siguro ang nailagay mo lang ay 20 at 30. Ang ilalagay mo sa calcu ay 20,000 yon at saka 30,000, 60,000. So, lahat na naka-K ay yung ohms ang inyong gamitin. Bakit ohms ang pinagagamit ko? So, para lang sure na SI unit yung ating makuha. Para lang hindi magkamali sa units. So, try again. Pati yung iba, yung buong value yung ilagay ninyo. Ayun. So, I think tama itong kay Atienza. Ang magiging sagot kasi dito ay 3.6 times 10 raised to 9. Pero ang sagot ko dito ay positive ga lumabas sa inyo. How about the others? Positive? Okay, so positive na lumabas. So, 3.6 times 10 raised to 9 yan. Ang alam ko. Okay, so pwede nyo ilagay siya in scientific notation para hindi masyadong mahaba yung isusulat. Okay? Since ito, class, di ba, VO lang hinahanap. Mali pa lang sulat ko. I3 lang yung ating hahanapin para makuha si VO. Okay? So, ilagay lang natin dito ay DI3 equal to 1, -20K, 0, -1, -30K, 30K, then RA 0, -12, 0. Okay. Ano pong sagot dito?
ano po sa Calcu. Anyone? Try? Pwede kayong mag-search ha, paano mag-caltech since iba-iba naman tayo ng model ng Calcu. So, yung what works for my calculator might not work on your calculators. So, pero kung hindi talaga makuha, pwede magpaturo sa kaklase and pwede magpaturo sa akin bago mag-quiz. Wait. Hindi ko kasi mahirap kasi walang emulator talaga. Hindi nagana talaga sa laptop ko yung emulator ng ang Calcu. Ayun, may sagot na pala. So, ang sagot nila ay 360,000 positive. 360,000. Ngayon, divide natin by D. Ang D ay 3.6 times 10 raised to 9. So, ano pong sagot? Paki-divide nga. Bale, yung magiging sagot dyan, yun yung ating I3. Ayun. So, nakuha nila. So, the answer is 1 times 10 raised to negative 4 amperes. Pwede nating i-convert into milliamperes. Magiging 0.1 milliamperes. Pero hindi yan yung final answer since VO ang hinahanap. So, substitute muna natin. So, VO is equal to 20 kilo ohm multiplied by 0.1 milliamps. So, VO is equal to, what is the answer, class? Convert to SI unit always. Bale, class, kung i-convert sa SI unit, magiging 20,000 times 0.1 times 10 raised to negative 3 amperes or 1 times 10 raised to negative 4 amperes. Okay. So, ang answer po is 2 volts. Tama. Huwag kakalimutan maglagay ng unit and huwag malilito sa unit. Pag voltage, ang unit ay V, uppercase V or volts. Pag current, uppercase A or amperes. Okay? So, everyone, nakasunod po ba? Okay? So, I think okay naman kayo. Siguro ang hindi ko lang sure is kung maalam lahat mag-calculator technique. Pero kung hindi maalam mag-calculator technique at hindi talaga applicable sa calculator nyo, meron naman tayong mano-mano way, basket weave method. Medyo matagal nga lang kumpara sa Caltech. Pero pwede din yan. Lalabas din yung answer dyan. As long as careful kayo dun sa sign, negative or positive. Ano? And then, kung wala na pong tanong dito, proceed tayo sa mesh. Wala na po bang tanong? Or may tanong? Baka ako masyadong napapabilis. Okay. Pa-react naman po kung proceed na tayo sa mesh. Okay. So, mesh analysis class. This method is particularly well suited to coupled circuit solutions and employs a system of loop or mesh currents instead of branch. Okay? Mesh is a loop which does not contain any other loops within it. And supermesh results when two meshes have a dependent or independent current source in common. Okay?
So ito, ang super mesh, hindi na naman ninyo yun may encounter since hindi ko na in-include ang super mesh at saka yung mga dependent current or voltage source. Although sa ibang program, so sinasali ko po ang mga dependent sources. Pero sa inyo hindi ko na isinali since lecture lang naman tayo. Okay. So tatandaan nyo class sa mesh analysis, mesh current or loop current yung ating nakukuha dito instead of a branch current. So what is the difference of the two? Okay? So for example, ito class. Yan. Zoom in natin. For example here, pag sinabing mesh current, yun yung current sa buong loop or loop current nga, 'di ba? So yun yung tawag sa kanya. Yan yung current sa buong loop. Pag naman sinabing branch current class, edi current lang dito sa branch na ito. Kagaya nung sa Kirchhoffs. Yan. So branch dito, then iba dito, iba dito. Hindi kagaya ng mesh. As you can see, itong color green, yun yung current dito sa buong ikot, and then yung current dito sa buong ikot na yan. Yun yung pinagkaiba ng mesh kaysa sa branch circuit current. Okay? So, naintindihan po ba yon? Naku, naghihingalo na, tatlo na lang. Sana po maintindihan ha, are. May mga next naman tayong may mga next slides, iisa-isahin natin. Sana maintindihan ninyo, grabe. Kaya ako eager na siyempre nagwo-worry ako baka kahit anong explain ko hindi niyo pa rin ma-gets. Mahirap din kasi nga talagang i-explain. Okay. Applying a mesh analysis to create equations to solve. First class, identify the loops. Okay? The choice of each current's direction is entirely arbitrary. And then the resulting equations are easier to solve if the currents are going the same direction. Wala na nangyari. Okay. So kailangan ay mas madali daw pag same direction or same ng ikot yung mesh current natin. So kagaya din naman ng dati, the assumed direction of mesh current, pag mali siya, yung na-assume natin, nagne-negative lang yung value. So okay lang yon, nagne-negative lang yung value niya. Okay, so for may example tayo. In this case class, as you can see, meron tayong tatlong loop. Loop 1, yan. Loop 2, loop 3. Okay? In the first loop, meron tayong E1, R1, and R4. Sa second loop, meron tayong R4, R2, R5. In the third loop, we have R5, R3, and E2. Okay? The direction of the mesh current is arbitrary, clockwise or counterclockwise, and does not affect the validity of the solution. Okay? The shortcut way will not apply if one mesh current is assumed clockwise and the other assumed counterclockwise, although permissible. Ibig sabihin class, the shortcut way should be applied kung ito dapat ito ay clockwise, clockwise, clockwise hanggang dulo. Pero kung yan ay clockwise, clockwise, counterclockwise, so merong isang sumalungat or may dalawang sumalungat, hindi magkakapares ang ikot. So hindi eepekto or hindi gagana yung ating shortcut way. Although permissible siya, so may ibang way para ma-solve yung ganong klase ng loops. Mas mahirap nga lang, mas mahaba nga lang yung solution. So meron siya sa libro. Basahin nyo sa Sadiko. May example doon. Meron siyang meshes ng ikot yung loop.
So, nasa na tayo? We do not consider the directions of the branch currents in mesh. Okay? So, hindi natin pinapakailaman yung kagaya nung sa Kirchhoffs na may mga node and then may ganyan. Walang ganyan dito sa mesh. Okay? Ang atin lang i-consider itong current na ito at ito. Kaya kung dito class, sa tatlong meshes na ito, tatlong loops, kung Kirchhoff's laws ang ating gagamitin dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 equations. Kasi meron tayong equation dito sa nodes B and E, and then yung equation dito sa loops. Pero kung mesh analysis, tatlong equation lang po ang ating gagawin. Ibig sabihin class, sa mesh analysis, may mga circuit na mas madali siyang isolve using mesh analysis dahil napapaliit niya yung number of equations. Unlike kay Kirchhoff's na kailangan pa natin mag-KCL dito sa mga node, dito yung mesh is enough na. Okay? Ito naman class, meron tayo dito, yung meshes assigned to have a clockwise rotation. So clockwise lahat. So, ang direction nila, i-consider natin yung direction nila dito sa dinadaanan nila parehas. Itong R4 at R5. Okay? So, si R4 kasi, nasa gitna siya ni Mesh I1 at ni Mesh I2. Si R5, nasa gitna siya ni Mesh I2 and Mesh I3. So, pagka ganyan ang itsura sa ating circuit, i-consider natin yung direction ng mga loops dito sa ating resistor na nasa gitna nilang dalawa. So, si I1, ang daan niya kay R4 is pababa. Si I2, ang daan niya kay R4 pataas. So, nagsalubong yan. Kaya, ang naging equation dyan, or equivalent siya dito sa I1 minus I2. And then, yung kabila, nagsalubong din. So, pababa ito, pataas. So, yan ay I2 minus I3. So, ganyan yan. Pagkukuha tayo ng value mamaya. Nagsalubong kasi. Pero in case yan ay nagparehas, so, mangyayari lang yun class kung magkaiba ng ikot. Kung halimbawa, are ay clockwise, or kabila ay counter. So, mangyayari lang yun pag ganun. So, magiging ganito, magiging positive yan pagka nagparehas sila ng daan dun sa resistor na nasa gitna nilang dalawa. Okay? So, yun po yun. Okay. Pero class, pagka mag-apply na tayo ng KVL, so ganito na yung ating magiging equation dito. So, at mesh I1, focus tayo dito kay mesh I1. So, ang daan ni I1 dito is from negative to positive. Negative to positive, so positive si E1. And then, si R1, ito, yung resistor 1 natin, wala naman siyang kapitbahay sa kabila. So, I1 lang yung nadaloy dyan, kaya yan ay negative I1 R1. Si R4 may kapitbahay. Pareha siyang dinadaluyan ni I1 at ni I2. So, magiging ganito yung equation natin dyan. So, minus R4 multiplied by quantity I1 minus I2. Okay? Ito yung equation number 1. Okay. Nakakasunod pa ga? Okay pa ga kayo? Buhay pa ga? So, mamaya i-apply natin to dun sa sample problem para mas maintindihan nyo. So, ito yung itinuturo sa inyo yung process. Okay. We have here equation 2. Si R2, kita nyo, walang kapitbahay, kaya yan I2 ang nadaan dyan, minus I2 R2. Si R5, nasa gitna ni I2 at R3. So, i-consider natin yung effect sa kanya nung kapitbahay. So, minus R5 times I2 minus R3. Okay? So, with respect with mesh I2 tayo dito So, kaya yan ay I2 minus I3. Then, kay R4 naman, nasa gitna ni I1 and I2. So, ito ay I2 minus I1. Sorry po yung I1. Mali ako ng type. Okay? So, with respect to mesh I2, I2 minus I1. Pansin nyo, kanina I1 minus I2.
Ngayon, are I2 minus I1. Ano? So, are ay KVL at mesh I2 po tayo. Kaya ganito yung ating equation. Okay? Nakakasunod? Okay? Kung hindi man nakakasunod, at least kung buhay pa or gising pa, mag-react ang mga gising pa. Okay. So, yun. Thank you so much. Continue tayo. Dito tayo kay mesh I3. Kay mesh I3 class, are yung positive, are yung negative. So, ang daan ni loop, positive to negative, kaya ito ay nag-negative. So, tama. Then, si R3 class, wala ulit siyang kapitbahay. So, ganun lang. I3 ang nadaanan sa kanya. Then, sa R5, nadaan sa kanya both si I2 at si I3. And then, with respect to mesh I3, so ito ay I3, kaya naging I3 minus I2. So, this is our equations. Let us apply that in the sample problem number 1. Sabi dito, determine the current supplied by each battery in the circuit. Okay, so let us find the current bago natin kunin yung current supplied by each battery. So, kunin muna natin yung mesh currents. Itong mesh I1, mesh I2, mesh I3. Okay? KVL tayo. Gaya nung kanina ha. Iba na to ha. Hindi na kagaya nung Kirchhoffs. So, ito na yung i-apply natin dito. Hindi na kagaya nung Kirchhoffs. Iba na to. Wala na tayong KCL muna dito. KVL muna tayo kay mesh I1. And then ito, si I3, ayusin natin, gawin natin paganyan. Pagparehasin na natin na clockwise lahat para hindi na malito. Parang may hindi ko na-admit, nawala. Mag-join ulit kamo kung magjo-join. So, focus tayo dito kay I1. So, ang daan ni I1 kay 20 volts is negative to positive. So, positive 20. And then, walang kapitbahay si 5. So, negative 5, I1. Si 3 may kapitbahay. So, magiging negative 3, I1 minus I2. And then, si 5, ay positive. Negative, ang daan niya ay pag ganon. So, umauuna kay positive to negative. So, yan ay minus 5 equal to 0. So, let us simplify this equation. Magiging negative I1. Negative 5 I1 minus 3 I1 plus 3 I2 plus 15 dahil 20 minus 5 equal to 0. So, combine like terms. Negative 8 I1 plus 3 I2 plus 15 equal to 0. So, ngayon, transpose lang natin to sa kabila ng mag-positive tong ating I1. So, pansin ko kasi ganun yung ginawa sa libro. Although, I think kahit di naman natin gawin yon, as long as tama yung equation natin is, kahit pa mag-positive, negative, is same lang din siguro ng lalabas. Although, sundin na natin yung nasa libro, yung ginawa dito. So, ginawa siyang positive. So, transpose. So, magiging 8 I1 minus 3 I2 and then equal to 15. So, this is our first equation. Okay? So, okay pa ba kayo? Nagagets pa ga? Okay. So, let us continue. So, mamaya, mag-ask ako kung merong part na nalito kayo o naguluhan. KVL ulit tayo, class. At mesh ay ito naman. At mesh I2, consider natin tong si 3 ohms, nasa gitna ulit siya ng dalawa. Pero with respect to I2 tayo ha. So, magiging negative 3. Yan. Negative 3 I2 minus I1. And then si 4 is wala naman siya. So, negative 4 I2
And then, meron tayong tatlong voltage. So, ari negative, positive, negative, positive. Yung daan niya, consider natin. So, dito kay B2, negative to positive, so plus 5. Dito, negative to positive, plus 5. Negative to positive, plus 5. Equal to 0. Okay. May nakalimutan pala si ma'am. Excited si ma'am. Nag-equal to 0 agad. Okay. So, nakalimutan ko pala itong si 2 ohms. May 2 ohms pa nga pala tayo din eh. Okay? Si 2 ohms, nasa gitna naman siya ni I2 at I3. So, minus 2 I2 minus I3 equal to 0. Okay, paki-check nga class, may nakalimutan pa ba akong i-include? Okay, react ng heart kung okay na yung equation. Okay, sure kayo ha? Baka mamaya mali tayo ng magawa dito. So, mamaya makikita naman natin kung mali or tama. So, let us simplify the equation. So, negative 3 I2, then negative 3 times I1. So, plus 3 I1 minus 4 I2 plus 15 minus 2 I2 plus 2 I3 equal to 0. Combine like terms. Ayan. Diyan careful din kayo dito I2, I2, I2. Okay. So, lahat ng I2, di negative 3 minus 4 minus 2 is negative 9 I2 plus 3 I1 plus 2 I3 equal to transpose natin yung constant sa kabila. Equal to negative 15, second equation. Understood na naman i-arrange niyo na pag kayo na lang magso-solve, i-rearrange niyo na lang na array 1, 2, 3. So, hindi ko na siya ni-rearrange. Pero tama naman 'to. So, next and last equation for this sample problem. So, KVL at mesh I3. Pag KVL at mesh I3, so consider natin tong si 2 ohms. So, R ay negative 2, I3 minus I2. And then, si 8 ohms minus 8 I3. And then, consider naman natin yung mga voltage. So, R ay positive to negative. So, minus 5. Then, positive to negative ulit. Minus 30 equal to 0. So, simplify lang natin. So, negative 2 I3 plus 2 I2 minus 8 I3. Tapos, negative 5 minus 30 is negative 35 equal to 0. Combine like terms, yan. So, negative 10 I3. So, R ay 2 I2 minus 10 I3 equal to 35. Transpose na sa kabila si 35. And then, this is our equation 3. Okay. Diyos ko po, ma'am. Nakakautas paggawa pa lang ng equation. Hindi naman. Medyo mahaba-haba nga lang kumpara kanina. Since 3 na kasing loops 'to, 3 mesh. Pero okey pa naman 'yan, kaya pa 'yan. Wala na pala tayong space. Balik tayo dito. Dito na lang tayo mag-matrix. Maikli lang naman kasi yung matrix. Okay, kunin natin yung determinant dun sa ating original equation. Ilalagay natin dito yung tatlong equation natin na nakuha. So, equation 1, so 1, 2, 3, so 8, negative 3, 0. Nasaan? Nawala. Are. 8, negative 3, 0, equal to, ano ba yun? 15. Okay? And then, second equation, i-rearrange nyo lang 1, 2, 3 dapat. So, magiging 3, negative 9. And then, 2, negative 15. Tapos, 35 yung dulo.
Wala siyang 1, so 0 to -10. 0 to -10, then 35, tama ba? Okay. So, we have here the matrix for determinant, na kukunin natin yung determinant. So, what is the determinant for this matrix? Palagay na lang po ulit sa in-call messages. Okay. Same ba? Saglit lang, class, ha? Iinom lang ako ng tubig si ma'am. So, kayo din kung gusto nyo. Wala ng boses eh. Okay. So, let's continue. So, ang nakuha daw nila ay 598. So, we will see kung tama. Kunin natin, so kailangan lahat ng current kasi current supplied by each battery eh. Kunin natin yung sunod. So, DI1. Pag si DI1, dilipat lang natin to. So, 15, -15, 35, -3, -9, 2, 0, 2, -10. So, ano po ang ating I1? Okay, pakilagay na lang dyan ha. So, dedire-diretso ko na ang paglalagay ng matrix and then paki-calcu. So, dito naman tayo kay DI2. So, I2, lilipat naman natin dun sa pangalawang column. So, 830, 15, -15, 35, and then 0 to -10. So, DI2 equal to, and then last, DI3, 830, -3, -9, 2, 15, -15, 35, equal to, I3 over 598. Okay, so ano po ang value ng ating I1? Yung D muna, yung DI1. Ayun, 1530. D muna ang ating kunin, mamaya na. How about DI2? Okay, mamaya natin kukunin ng I1. DI2 muna. DI2, yung determinant lang muna, yung nasa taas bago i-divide dito sa 598. Anong sagot po ng dito sa I2, DI2? Ayun, okay. So, ang nakuha nila ay 1,090. So, mamaya natin i-divide. How about DI3? Okay, 1,875 daw. Parang negative yung iba. Negative or positive ito? Ano talaga? Negative. Okay, so check nyo yung sa iba ha. So, negative 1,875 daw. So, ngayon, kunin na natin yung value ng current. So, paki-divide na po, 1,530 divided by 598. Ito na yung ating current I1.
4 decimal places, so this is correct. Tama, 2.5585 amperes. How about yung I2 natin? 1,090/598. Ayun, 1.8227. So, I2 is equal to 1.8227 amperes. And last po, hindi pa to yung final answer ha. So, negative 1875 divided by 598. Ayun. Negative 3.1355. Negative 3.1355 amperes. Hindi pa to yung final answer, class, ha? Excuse me. Sorry, hindi ko ma-screenshot. Ayun, okay. And then, shift ko muna. Ayan. Ito class ay i-delete ko muna. I-send ko na lang sa inyo. Ano ang section ninyo? O2? Tama. Send ko sa inyo bago ko makalimutan. Nasaan ang are? Ayan, sinend ko na lang sa GC nyo ha. Didelete ko to. Okay, sige. Pwede na yan. Continue tayo. Okay. Sabi 'di ba sa problem ay current supplied by each battery. So kukunin natin yung current dun sa kada battery. So si B1, kay B1 class, so ang nadaan diyan is I1. So nakuha natin kanina si I1 ay 2.5585. So pwede na natin ilagay yun dito, 2.5585 amperes. Box na yan, final answer na. Then kay B2 or battery 2, si 5 volts, ang nadaan dito is yung nadaan dito kay 3 ohms. Ibig sabihin yan ay I1 minus I2 equal to I1 minus I2 class. 2.5585 minus 1.8227. Para mas safe, ang kunin nyo dyan is yung buong value in case may mag-iba. Ano pong sagot? Pakipindot nga po sa calculator. Ayun, 0.7358. Check na lang natin mamaya. So, ang naging answer po ninyo ay 0.7358 amperes. And then, B3. So, yung nadaan dito kay 2 ohms, or ito yon yung nasa gitna ni I2 and I3 equals, so magiging I2 minus I3. So, 1.8227 minus negative 3.1355.
ano pong sagot? Ano naman po. Hello? Okay pagka kayo. Parang tumatagal na yung time na wala. Yan, okay. So, ang answer po ninyo ay 4.9582. And then, B4. So, nadaan naman kay B4 is I2 lang. Equal lang yan. Nilagay lang natin 1.8227. And then, may B5 pa tayo. Ang B5 naman, nadaan naman dito ay I3 lang. So, I3 ay negative 3.1355 amperes. So, yan na po yung ating final answers. So, B1, B2, B3, B4, B5. Okay. Any questions? Clarifications? Miss Medel. Ma'am, dun po sa B2, paano po naging I1 minus I2 po? Para pong ang gets ko po kanina ay I2 minus I1 po. Yun ay pag nagki-KVL lang tayo. Sa kanya yun gagawin. Yung with respect to ganito. With respect to mesh ay 3 ganon. Pero pag yung mismong value na siya, so ganyan po yung mismong value niya. Okay. So, how about the others? Okay pa ba kayo? Baka pumapana mo na. Gutom na, ma'am. Online class naman, class. So, pwede naman kayong tumibog dyan. Kumain-kain habang nakikinig. Ako ang hindi pwede kumain. Pero kaya yan. So, patapos na naman tayo. Last topic na naman natin ang mesh. Konting push na lang. Okay. So, sinong gusto mag-try? Or ako muna. And then, try kayo dun sa last. Meron pa namang isa. Eto. So, sige ako muna para sure. Dahil baka nalilito pa. Eto class, next nating sample problem. Ito din po yung kanina sa Kirchhoffs. Iibahin lang natin yung way paano siya makuha. Gagawin lang natin siyang mesh analysis. And then, same lang din dapat ang answer dun sa kaninang Kirchhoffs. So, ang answer po dapat dito, yung branch circuit current natin is yung 321 and then yung 24 volts, 6 volts, 6 volts. Kailangan mapalabas natin to using mesh analysis. Okay. In mesh analysis, sabi ko kanina, hindi natin kino-consider yung branch circuit current. So, mesh currents ang ating kukunin. Let us assume that the rotation is clockwise, parehas. This is mesh IA, mesh IB. Okay? Sa exam, ganyan din. Kayo din na maglalagay ng kung anong gusto nyong ano ba ang tawag dun? Nakalimutan ko yung term na yun. Kung anong gusto nyo, kung IA ba yan, or I1, o IX, IY, ganyan. So, kayong bahala. So, let us continue. KVL at mesh IA.
Same process po nung kanina ha. Mesh analysis tayo, hindi po Kirchhoff. So, iba po yung ating shortcut may shortcut method tinatawag ata to doon sa libro. So, you can read. Pero same pa rin ang pagkuha dito sa voltage source. Ang daan natin dito is negative to positive, positive 30. And then, si 8, isa lang, negative 8, IA. And then, si 3, nasa gitna ni IA at IB. Minus 3, IA minus IB equal to 0. Let us simplify again the equation. So, magiging negative 8 IA minus 3 IA plus 3 IB equal to, wag muna tayo pala mag-transpose. Plus 30 equal to 0. Combine like terms, negative 11 IA plus 3 IB plus 30 equal to 0. Let us transpose this to the other side. Pwede naman siguro ding hindi. Try nyo din kapag hindi na i-transpose kung parehas lang din lalabas. So, ang ginagawa ko kasing way is yung nasa libro. Dun sa libro kasi ginagawa niyang positive lagi yung unahang term, dito in this case IA, dun sa iba naman I1. So, ginagaya ko lang yung process sa libro. So, magiging 11 IA minus 3 IB equal to 30. This is our first equation. Dalawang equation lang naman po tayo ngayon dito. Kasi dalawang loop lang. Then another one, KVL at mesh IB. Okay. Si 6 ohms class, walang iba, walang kapitbahay. So, yan ay 6 IB. Si 3 ohms siya may kapitbahay, pero with respect with mesh IB, so negative 3 IB minus IA equal to 0. Let us simplify again. So, negative 6 IB minus 3 IB plus 3 IA equal to 0. So, combine like terms, negative 9 IB plus 3 IA equal to 0. Okay. Ngayon, class, meron na tayong second equation. Since dadalawa lang ang equation natin, madali lang ito, mag-substitution na lang tayo. Okay? Pwede na nga nating i-transpose itong minus 9IB dito sa kabila. Makukuha natin si IA. And then, substitute sa kabila. Okay? So, magiging 3IA equal to 9IB. Divide both sides by 3. So, IA equal to 3IB. Substitute. So, 11 times 3IB minus 3IB equal to 30. So, R8, 11 times 3 is 33 IB minus 3 IB equal to 30. So, 33 minus 3 is 30 IB equal to 30. IB is equal to 30 divided by 30 equal to 1 ampere. Mesh current IB is equal to 1. Tama po ba? Or meron ako na overlook? Pakitingnan. Nakasunod ba? Check nyo ha. Minsan nagkakamali din ako ng tingin, nagkakamali din ako ng sign, ng pagsulat. So, ganyan. So, tingnan nyo din. Baka mali ang ating maging sagot. Okay. So, ngayon, meron na tayong IB. Substitute natin din Di IA equal to 3 times 1. Di ibig sabihin, class, si IA ay 3 amperes. Sorry. Okay, so hindi pa pala to ang final answer, class. Ari pala yung mesh currents lang. Ang hinahanap ay branch currents, aring C1, 2, 3 na yan.
currents and voltages. So, naibox ko agad. Sorry naman. Ngayon, class, 'di ba, kagaya nung kanina, etong si I2, equal siya, dahil di kayo IA, IB. Equal siya ngayon kay IA minus IB. And then, si I1, equal siya kay IA. Si I3, equal siya kay IB. Ngayon, ano nga value nung kanina? Si IA, 3 amperes. Si IB, si IB ay 1 ampere equal din kay I3. And then, si IA, so 3 minus, ano ba yan? 3 minus 1 equal to 2 ampere. Bye, ma'am. Okay, so ito po yung ating branch circuit currents. So, kita nyo class, kahit hindi tayo nag-KCL, kahit di natin in-apply yung KCL, nakuha pa rin natin by using the mesh analysis. Okay? So, iba nga lang yung approach, pero makukuha pa rin natin yung values. Okay? And then, same lang din ng process kanina sa pagkuha ng voltage. Eh di ang V1 equal to 8 I1. So, 8 times 3. Ganun ulit. And then, V2 equal to 3 I2. Then, V3 equal to 6 I3. So, same lang din. Di ko na inilagay. So, any questions, clarifications? So, dito pinakita ko sa inyo class na ang isang circuit, magkapareha sa circuit, pwede nyong ma-solve either way, either kung Kirchhoff's or mesh analysis. Kung tinuruan ko kayo ng nodal, pwede din mag-nodal analysis. Magkakaiba nga lang siya ng approach. Pa-react naman ang heart kung nandito pa at buhay pa. Uy, ang hirap pag online. Kayo na may mag-react. Kahit pa paano. Ayan, okay? So, may tanong po ba? Hindi naman nalilito sa pagkakaiba ng Kirchhoff's at mesh. Ayan, wala na naman nasagot. Paano ko malalaman? Miss Medel. Ma'am, ask ko lang po dun sa previous slide po, dun po sa may -3 po. Ano po yun? In-assume lang po na along po siya? Dun po ma'am sa, Alin, saan? yung pong equation nga po. Dito po sa equation 1, naging -3 po. Tapos yung IA minus IB po. Kaya po naging negative po yun ay in-assume po na pataas po dun sa, pataas po yung direction nun para pong along po siya. Itong ina-apply ko ga class na equation ay parang ito yung shortcut method. Hindi ko sure din ha. Pero ito papakita ko sa inyo yung libro ha. Let us consult the libro. Ito ang mas matalino sa atin para makita ninyo. Ayan, nakashare na pala. Okay, so dito ko po kinuhayaan. So, wala siyang binanggit dun sa assuming, pag-a-assume nung direction of the current. Ayan. So, basically, this method was writing loop and the member of independent equation to be okay.
So, figure 2.51, ito yung aking inano sa inyo. I1 and 2 of the current are for okay. So, yan, medyo basa-basahin ninyo. Ayan, class. Nakikita ka po. So, wala siyang sinabing assume direction of the current. Pero, it seems like, base dito sa pagkakagawa niya ng equation is, ina-assume niya na laging along since lagi siyang negative. As you can see, ito. Pwede ko naman nga palang guhitan ito, PDM. Ayan. Ito yung equation niya for loop 1. Nakikita ka? Ayan, okay? So, pagbasa ko class, wala naman siyang sinabing inassume na direction of the branch current. Pero ito yung lagi niyang ginagawa. So, siguro, hindi na lang nila binabanggit. Pero baka yun na yung ina-assume nila lagi. Since ganito nga lagi yung ginagawa dito. Since wala kasi silang binanggit specifically. As you can see naman, for loop 2, ito yung ginawa nila. Yan. Sobrang nipis naman, nawala. Ayan. And then for loop 3 ay ito naman. Ano nangyari? Ayan, nag-lag. Ayan. Iba lang yung approach niya, class. Pero yung kinakalabasan is halos same. Ayan, ito yun. Ito pala yun. Ito pala yun. Ito kasi sinimplify niya na yun. So, kita nyo, I to R2. Ito yun. And then, R5, I2 minus I3. Yan, nakalagay, applying Kirchhoff's voltage law to the 3 loops. We get. Yan. So, ganyan yung explanation niya sa VLT Raha. So, although unspoken or hindi nila mine-mention, so it seems like ganun yung kanilang pag-assume. So, this is maybe ito yung technique nila. Kasi sabi dun sa kabilang libro, sa fundamentals, meron silang shortcut way. So, ito na siguro yung sinasabi dito na shortcut way dun sa fundamentals dun sa kabilang libro. Nakuha ba? Tingnan natin sa fundamentals ha. May sinabi doon eh. Kita nyo ito. So maybe this is the technique, their technique
Since nakalagay dito, the shortcut way will not apply if one mesh current is assumed clockwise and the other assumed counterclockwise. So, ibig sabihin, class, yung ginagawa natin, effective lang siya kung pare-pareha sila ng loop. So, meron ditong example, nabasa ko to dati. Pagka magkaiba ng loop, so pare-parehas to ng loop. Nasaan? Wala ata dito. Mhm. Wala dito. Wala. Sinusunod talaga nila is pare-parehas talaga lagi ng loop. Ayun. So, ang tanong, paano naman 'pag may lumabas sa ganyan, 5 loop sa exam? So, kita niyo mga example din eh, parang pampatayan eh, ano? Mga ano ang dami ng mga 'yan are, kadami ng loop din are. So, tignan niyo yung mga solution. Ilang ano, ginagamitan na ng MATLAB class. Oo, tas hanggang I5 ano. Hindi naman magbibigay ng ganyan sa exam at hindi naman kayo puwedeng anong tawag din paggamitin ng MATLAB sa exam. Kita niyo naman kahit aring sa libro, nagma-MATLAB na. Mahirap na talaga 'tong i-mano-mano. Okey. So, yun ha. So, yun na lang ang aking conclusion dun since wala naman silang binabanggit specifically na nag-a-assume sila ng direction of the current. So, ang nakalagay dito sa fundamentals, shortcut way. So, maybe it's their technique nga. Sabi ko nga, maybe it's their technique na tinuturo para sa manual computation or kaya naman it is an unspoken rule nila na assume that it is all along since kita niyo naman yung equation na nasa libro kay BL Teraha dito. So, laging naka-negative. So, puwede naman ninyong i-research din class kung ano ba talaga yung, reason why bakit gano'n yung paggawa nila ng equation. Okey ba? So, yun lang 'yan lang ha, nagbabase lang ako sa libro. So, pinakita ko naman sa inyo, yun ang nakalagay. So, yun lang, yun yung conclusion ko dun. So, anyways, let us go back here. Ang tanong is kung naintindihan na po ba kung papaano gagawin ito. So, para malaman natin kung naintindihan niyo, ah, try to solve this, circuit, okay? And then I will add another one. Meron akong nahanap dito baka, kaya niyo na 'tong i-solve. Pero ito na muna, hahanapin ko pa yung isa na wala. So, anyone who would like, to try this? De La Paz. Yun na, wait lang, check ko nga sino nauna. Tama, si De La Paz. +5 po ang tatama dito. So, ang sagot po dito ay 110. Ang hahanapin kasi dito ay branch current. So, yung I1, I2, I3. So, ang I1, I1, ang I2 ay 1, ang I3 ay 0 if I'm not mistaken. So, 'pag napalabas niyo po 'yun, so tama. Baka tama na yung inyong solution na 'yan. Then another one, hahanapin ko lang yung isa. Saan gayon? Ano ga nga yun? Bakit ga nga wait lang, nasaan na?
Okay, another one is this. For you to practice. Anyone who wants to try. Mesh pa rin. Ito, mesh analysis. Kunin nyo lang dito ay mesh currents. Itong mesh I1, I2, I3. Walang gusto mag-try. Plus 5 ulit. Para lang may mag-ano eh. Okay, kung walang gusto mag-try, siya. Ari, ibibigay ko na sa inyo para mapag-practicean ninyo. Okay, so kopya aring circuit. Ma'am, permission to share screen po. Wait lang. Connect ba ako? Yun po. Based po dun sa given, meron po tayong I1 tsaka I2 po. So, first po, kukunin natin yung I1. Tapos yun, yung based po sa pag-ikot po ng I1 ay meron po tayong positive 15 minus yung 5 ohms naman po ay sa I1 lang, kaya 5I po. Tapos po yung 10 ohms po ay with respect po siya sa I1 at I2, kaya po meron po tayong negative 10 times I1 minus I2. Ayan po. Tapos meron pa po tayo dito positive to negative 10 volts, kaya po siya naging negative 10 po dito sa may dulo. Tapos po ay, wait lang na ba? Ano lang po, ipapasak lang po natin, isa-substitute lang po muna natin yung negative 10 to I1 tsaka I2 po. Tapos combine like terms. After we combine like terms po ay, tulad po nung sabi ni ma'am kanina, ay itatranspose po natin yung negative 15 I1 tapos positive 10 I2. Kaya po siya ay naging 5 equals to 15 I1 minus 10 I2 po. Tapos doon naman po tayo sa KVL at mesh I2 po. Ang unang po natin dito makukuha ay yung 10 volts po, negative to positive, kaya po siya ay 10 minus, yun nga po ay 10 ohms. In respect po sa I1 ay magiging negative 10 times I2 minus I1 minus, meron po tayong 6 ohms sa taas and nasa I2 lang po siya, kaya naging negative 6 I2, tapos ganoon din po sa 4 ohms. Tapos ay substitute lang po ulit yung negative 10 and combined like terms lang po ulit. And then, ang makukuha po natin siya after i-transpose ay 10 equals to 20I2 minus 10I1. Tapos ang next naman po na gagawin ay elimination. Sa elimination po ay minultiply po natin both side yung first equation po natin, which is yung 15I1 minus 10I2 equals 5. So magkakaroon po tayo ng 30I1 minus 20I2 equals 10. I-eliminate na po yung 20I2. Tapos po ay 20I1 equals to 20 is equals to I1 equals 1 ampere po. Tapos isa-substitute po natin siya dun sa first equation, which is 15 times 1 minus 10I2 equals 5. Magiging negative 10I2 equals negative 10 equals to I2 po ay
negative tuloy. I2 ay 1 ampere po. Tapos po dun sa I1, 2, 3 po natin, since dito po makikita ay yung big I1 po ay nasa I1 lang po, kaya 1 lang po siya. Tapos yung I2 po ay nandun lang din po sa I2, kaya ay I1 lang din po siya. Tapos yung I3 po ay nasa pagitan po siya ng I1 at I2, kaya magiging 0 amperes po. Yan po. Okay. Medyo malabo lang ang mata ko kaya parang hindi ko masyadong maliit ang sa tingin ko yung ano. Ano nga po ulit? Paki-share nga po ulit ma'am. Nung last. Yung last photo po ba, ma'am? Yes po. Ito lang po. Tama naman. Medyo malabo lang kasi ang tingin ko kanina. Okay. 1 minute. So, ito. Okay. So, ano mo, Delapaz? Opo. Yung kaninang pinakita ko, may nakakopya ba? So, for you to practice, para lang mapag-practicean nyo ang kung paano mag-solve. Tapos, any questions, clarifications? May tanong po? May gustong linawin? About sa quiz, may tanong? Wala naman. Ready na. Ready to fight na. Uy, wala nga nasagot. Ready na ba kayo sa quiz? Yes or no? Uy, ano yun? Ba't walang nasagot? Naririnig pa ba ako? Naririnig naman. So, yes or no? No pa. Okay. So, mag-aaral po over 50. May pointers to review naman. Although, yun ay sa quiz ko lang gagawin para lang ma-ready kayo. Kasi sa midterms naman is at least may idea na kayo paano magpa-exam si ma'am. Galing dun sa kung paano ako magpa-quiz. Di naman kahirapan. Sakto lang. Di na naman papahirapan pa ng sobra. Hindi mo maglalagay nung kagaya nung kaninang 5 loops. Baka naman mautas. Okay? So, yung sakto lang, na kayang-kaya nyo. Alam kong kayang-kaya nyo. Okay. So, kung wala nang tanong, see you next week for your quiz.